Bakit? Ano bang meron kay Amy Marcos, Ken? Nako, mga kababayan, speaking of Amy Marcos, hindi nawawala dyan ang salitang traidor. Pag sinabi nating Amy, sagot ninyo, traidor. Yeah? Bakit? Presidente kapatid mo, pero galit ka sa kapatid mo at kinalaban mo yung kapatid mo. Anong tawag doon? Paghihimagsik? Pagtatraidor. Bakit? Mga kababayan, bakit ko nasabi na si Amy Marcos posibleng traidorin si Sara Duterte? Eto na, mga kababayan. Bakit ko ba nasabing posibleng traidorin ni Amy Marcos si Sara Duterte? Eto ha, wait lang. Ay nako, mga kababayan. Asa na ba yun? Nawala. Nawala. Dito ba yon? Dito tayo sa Facebook tayo kasi dito nakita ko kanina eh. Dito tayo sa Impact Leadership. So ito mga kababayan, sabi ng Impact Leadership, Impact Leadership 'yan. Meron silang nilabas na isang article sa Facebook page nila na pagkakaintindi ko at pagkapasok agad-agad sa isipan ko, may possibility na tatraidorin din ni Amy si Sara. Yes po, Ma'am Princess Paris. May possibility na tatraidorin din ni Amy si Sara. Bakit? Anong sabi niya? Sabi niya dito, sa post sa Impact Leadership, Amy says she will base Sara impeachment vote on evidence. So nagbe-base si Amy Marcos sa ebidensya. Hindi siya nagbe-base sa pagiging kaibigan nila ni Sara. So ngayon, pag lumabas ba dito sa ebidensya na ang confidential fund ay hindi nagamit sa magandang pamamaraan, so papayag din ba si Amy na ma-impeach si Sara? So ang napasok agad sa isipan ko, kung nag-base ka sa ebidensya at alam mo yung ebidensya ay tama, i-impeach si Sara, pabor ka. Sabi ko nga sa inyo, kung kapatid nga niya, trinaydor niya, si Sara pa kaya, na hindi naman niya kapatid. Pag dumating nga ang baha, sila lang tatlo matira, unang sagipin ni Amy, si BBM, hindi si Sara. Kasi nga, blood is thicker than water. Magkapatid sila. Ito ang sabi, Senator-elect Amy Marcos, who will sit as senator judge in the impending impeachment trial of Vice President Sara Duterte, said she would base her decision solely on the evidence presented during the proceedings. So nagbe-base lang siya sa ebidensya. Hindi siya nagbe-base doon sa pagiging pagkakaibigan nila. Ngayon, alam naman po natin na ang mga ebidensya na ipakita dito sa Senado ay ang ebidensya na ipinakita sa Kongreso na kung saan na-impeach si Sara sa Congress. Ano bang pinakita doon sa Congress? Di ba? Mga anomalya, mga peking pangalan ng mga walang birth certificate, walang marriage contract, walang date certificate. O ano nga ba yung mga pangalan na yon? Chicheria, Harina, Fiona, Dudong, Team Jugs Diluga, Team Grocery, Team Fiona, Team Dudong, Team Chicheria. Di ba? So, ibig sabihin, may possibility, tapos na kasi ang drama ni Amy sa mga Duterte. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-expect, mga DDS, na si Amy hindi tatraidorin si Sara. Tatraidorin din niya. Ano ba sabi niya dito? Yes, as a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Ebidensya, katibayan. Diba? Ano sabi ni Amy? Basahin ninyo. Ayan, mga kababayan. Yes, as a senator, I will sit as a judge. And will rely on the evidence presented. Nagbe-base lang siya sa mga ebidensyang ipipresenta. Ngayon, kung ang ebidensyang ipipresenta doon na mga pangalan, saan galing ito, bakit walang birth certificate, marriage contract, death certificate, so anong isagot ni Sara noon? Di ba? Anong sasabihin ni Sara ngayon? Siyempre, ang
ang ebidensya na ilatag nito sa Senado ay ano lang ang ebidensya na nandoon galing sa Kongreso. Ano bang ebidensya doon? Ang mga ipinasang pangalan, walang mga record sa PSA. So ngayon, syempre, tatanungin agad ng hukom ng mga senador, kabilang na si Amy doon, totoo ba to, Inday, na nagbigay ka ng pangalan sa COA, ang pangalan, Mary Grace Piatos. Na, totoo ba to, Inday, nagbigay ka ng pangalan sa COA, ang pangalan, Dudong Bungal. Tapos nung ichinik namin ito sa PSA, wala namang Dudong Bungal, wala ding Mary Grace Piatos. Tapos sunod day, ang pinasa mo, Mickey Mango. Wala namang pangalang Mickey Mango kasi mangga to eh. Mickey Mouse kumain ng mangga. Mickey Mango, wala ding birth certificate. Hindi siya pinanganak, walang birth. Hindi rin siya namatay kasi walang death certificate. Ngayon, anong isasagot ni Sarah? Hindi siya may pagtanggol ni Amy kasi ang sabi ni Amy, I will rely on the evidence presented. Ayan I will rely on the evidence presented. Naka-base lang siya sa mga ebidensya. Palagay ko, yung katibayan ang maghahari sa lahat. Yung katibayan, yung patunay. So, hindi siya nagbe-base sa pagiging friendship. Nagbe-base siya sa evidence na ipasa. Ngayon, kung si Amy tanungin, Madam Senator, kung ikaw, tanggap mo ba, payag ka ba na ang COA, pasahan mo na bumili ka ng nail cutter na kinalawang halagang 10 million? Tapos ang pangalan ng bumili, Kent Abraham? Tapos paghanapin mo sa birth certificate, date certificate, or marriage contract, wala. So anong sasabihin mo ngayon, Madam Senator? Nako, mga kababayan, wala. Tapos sasabihin nila, hindi, kasi buboto naman si Amy. Ay, hindi porket buboto ka doon, lilitisin pa rin yan. Ngayon, kung ikaw sa sarili mo na alam mo ng mali, walang ebidensya, walang patunay, na nagsabi siya ng totoo, pipirma ka pa rin? Questionable yun. Questionable yun. Hindi porket pumirma ka, hindi siya ma-impeach. Ang pagbabasihan doon, yung kaso, yung hearing, yung pinag-uusapan ninyo sa loob. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang kwenta yung pirma-pirma dyan eh. Kung ikaw alam mo ng maling-mali, pipirma ka pa rin na hindi ma-impeach. So anong kwenta? Anong saysay ng pagiging legislative nila? Gumawa pa sila ng batas kung babasihan lang din pala ay ang pirma. Nakita mo nang walang ebidensya? Wala siyang maipakita na nagbigay siyang pangalan, Mary Grace Piatos, pangalan ng chichirya, wala sa PSA, tapos pipirma ka, wag mong i-impeach yan. Kasi kaibigan ko yan. Di dapat hindi ka nag-legislative. Sabi nga ni Amy dito, evidence ang importante, hindi ang pirma. Di ba? Yes, as a senator, I will sit as judge and will rely on the evidence presented. Palagay ko, yung katibayan ang naghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puro haka-haka, puro bali-balita. Tignan ninyo mga kababayan, hindi nga, wala ngang saysay yung pirma ng mga senador doon na porkit siyam ang kailangan ng pirma, hindi siya ma-impeach. Si Amy na nga nagsabi, yes, as a senator, I will sit as a judge. And I will rely on the evidence presented. So, hindi pa rin talaga nagbe-base na si Sarah ma-impeach o hindi sa pirma. Nagbe-base pa rin ang mga senador sa ebidensya. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, pag dumating ang baha, na tatlo na lang, si Amy, si BBM, si Sarah ang matira, unang sagipin ni Amy, si BBM, si Sarah, maiwan. Maiwan si Sarah, maiwan. Di ba? Hindi siya nagsasalita niya noon. Pero ngayon, nagsasalita na siya kasi elected na siya.
Kaya sabi ko sa inyo, ala, posible pala, pag tatraydorin ni Amy si Sarah, hindi siya nagbe-base sa pagiging best friend nila. Nagbe-base siya doon sa evidence presented. Palagay ko, yung katibayan ang naghahari sa lahat. Naku, mga kababayan, hindi naman po siguro bobo ang mga kongresista na i-impeach si Sarah kung walang evidence. Di ba? Kasi imposible naman dun sa Congress na pipirma na lang si Sandro Marcos na hindi nililitis yan. Imposible naman na pipirma ang 200 plus na congressman kung hindi nila nililitis at hindi nila binabasa kung ano ang ebidensya at ano ang basihan. Hindi naman kung ako, halimbawa, kahit magkaaway kami dalawa ni Amy, imposible naman na pipirma akong i-impeach si Amy, may ebidensya na hindi totoo. May ebidensya na nagpapatotoo. Di ba? Di ba, Ma'am Maria Fifa Lisok? Walang kwenta yung pirma ng siyam na senador kung ang pagbabasihan ay yung evidence. Sabi nga ni Amy, palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Yes, as a senator, I will sit as a judge and I will rely on the evidence presented. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga nagsabing sure win si Sarah kasi kukuha siya ng siyam na senator, kahit pa lahat ng senador pabor sa kanya, kung ang ebidensya naman i-represent doon, hindi niya masagot, nga pa rin siya. Di ba? Am I right, Mr. Chair? Aanhin mo yung 24 senador pabor sa'yo kung ang ebidensyang ipinasok doon hindi masagot ni Sarah. Tanungin ko kayo, paano sagutin ni Sarah kung bakit niya ipinangalan kay Mary Grace Piatos yan? Sino si Mary Grace Piatos? Yun lang ang tanong. Hoy! Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Halimbawa, lahat ng senador 12, pabor kay Sarah. Lahat yan kay Sarah, sabihin natin. Lahat kay Sarah, papabor na hindi siya i-impeach. Ngayon, unang tanong, number 1, Amy Marcos. Inday, Ma'am Vice President, sino po si Mary Grace Piatos? Sige. Pag hindi nasagot ni Sarah yan, ikaw na senador, pabor kay Sarah, pipirma ka? Live yan. Alam ko yung hearing na yan, naka-live yan. Maraming mga media outlet nakatutok yan. Anong sasabihin ng tao? Make sure na yung pagtanong una pa lang, Day, sino si Mary Grace Piatos? Pag hindi nasagot ni Sarah, anong sasabihin ng taong bayan? Sige nga. Masagot kaya ni Sarah si Mary Grace Piatos? Pangalawa, Day, kung hindi mo masagot si Mary Grace Piatos, sino si Dudong Bungal? Di ba? Yun ang tanong. Sino? Hindi niya nasagot si Mary Grace Piatos. Unang senador, kasi 24 senador magtanong, Day, sino si Mary Grace Piatos? Sir, I have right to remain silent. Sige. Hindi niya nasagot. Pangalawa, sino si Dudong Bungal? Sir, I have right to remain silent. Pangatlo, sino si Maki Mingo? Hindi na naman niya nasagot. Pang-apat, Day, sino si Realme 8? Yun ang malaking tanong ngayon. Kung ikaw, senador, isa sa naglilitis doon, tanong mo hindi masagot, pipirma ka na hindi siya impeach? Yun nga ngayon, mga kababayan. Si Amy Marcos na nagsabi, so ibig sabihin, walang saysay ang siyam na pirma ng senador na para hindi siya i-impeach kasi ang sabi ni Amy, as a senator, I will sit a judge and will rely on the evidence presented. So naka-base lang siya sa ebidensya, hindi sa pagiging kaibigan nila. Yun na. Yun na nga. Virginia, Tapudok, ang pangit ng apelido mo, ang pangit ng pangalan mo, parang lumang libro. Bato-bato sa langit. Matamaan, sapol.
Tapos na kasi ang drama ni Aimee. So yun na ha, mga kababayan. Tapos na tayo